easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Napapakinggan, napapanood at kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Kapartner po natin ang Memo Plus Gold. May hotline number po sila 0917-3233-216. Ulitin ko po 0917-3233-216. At para pag-usapan ang ating memorya, kasama natin ang isang internist and diabetes specialist. Nagtapos si Doc ng UST College of Medicine, fellow si Doc ng Philippine Society of Diabetologists at ng Philippine College of Physicians. Consultant si Doc sa De Los Santos Medical Center at para pag-usapan ang kahalagahan ng tamang pagkain, tamang nutrisyon para maging matalas ang ating memorya. Kasama natin si Dr. Lemuel Tocayaw. Doc, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Cheska, at magandang gabi po sa ating mga listeners ng Lunas. Magandang gabi po sa inyo. Nutrition, Doc, ang ating pag-uusapan at hindi lang sa mga bata tinuturo to. Minsan tayong adult, tayo pa nga yata ay nakakalimot, Doc, no? Sinabi mo, totoo yan. Ang nutrition ay napakahalagang paraan para gumanda ang ating memorya at saka yung ating, hindi lang memorya, kundi ating well-being, physical and mental body. Kailangan natin ng tamang pagkain. Simula sa pagkabata kasi, Doc, kumbaga pag tayo nagkaroon ng anak, tayo nagkaroon ng baby, napakaingat natin, Doc, no? Sa pinapakain natin sa mga bata, sa mga toddler, sinatsagaan natin talaga yung mga gulay, imamash natin kasi alam natin, nutritious yun para sa kanila. Pero as we grow older, napapakain na rin natin ang mga bata ng mga unti-unting bawal, Doc, no? Hanggang sa pag naging adult, naku, Doc, naiba na yung ating mga mga meals. Totoo yan, Cheska, no? Kasi napapansin ko, kasi I don't belong to the younger generation. Medyo meron na tayo, nasa... Hindi na tayo Gen Z, Doc, no? Hindi na tayo Gen X. Ba tawag doon? Generation, Gen X? Gen Z, Gen Alpha na nga yata ngayon, Doc, eh. Napapansin ko talagang laki ng pagkakaiba ng kinakain nila kaysa ng kinakain ng araw ng mga generation ko, no? Kasi at least nung araw, medyo marami-rami pa ang kinakain nating mga fruit and vegetables, no? And less of meat. Pero nowadays, bumaliktad eh. More of meat and less of fruit and vegetables. Tapos ang dami pang mga processed food, fast food, na sa tingin ko nakaka-apekto sa ating mental health, especially memory, no, in the future pag habang tumatanda ang isang tao. So before, Doc, ang sinasabi din nung siguro yung mga nakaabot din na ang laging merienda o kadalasan na merienda ay kamote o kaya ay saging na nilaga, saging na saba, Doc, no? Ngayon, kapag pinag-usapan anong merienda natin, mag-order tayo, Doc. Mag-order tayo ng pizza, mag-order tayo ng burger. Malayo na, Doc, fries, no? Oo. At saka mas, ngayon carbohydrates with fatty foods, no? Not so good combination. Okay lang sana kung good fats. And okay lang sana kung mga non-starchy carbohydrates, no, like vegetables and fruits. Carbohydrate pa rin yan. Kaya lang, ngayon, nowadays is more of carbohydrate katulad ng mga french fries, fried rice, di ba? Yan ang kadalasan ngayon ang napapansin ko mas nakakain ng mga kabataan.
At saka Dok, kung mapapansin natin yung mga kainan, mga restaurant, kung dati ang busy hours lang nila ay during lunchtime o during dinner time. Pero ngayon Dok, alam mo walang oras. Yung mga restaurant, anytime na gusto mo kumain ng kanin, anytime na gusto mo kumain ng marami, pwede. At saka hindi lang yun, ang dami ngayong eat all you can, ano? Ibang sky's the limit. Tsaka pati drinks, all you can drink, no? Kaya no wonder you will notice the difference, there is now increasing incidence of obesity or overweight, no? Tapos as a result of that, no, dumadami ang diabetes and also hypertension, cardiovascular disease, mga sakit na sanhi ng lifestyle or brought about by unhealthy eating. Sa television, Doc, or previously sa media, yung traditional media na noon yun pa lamang ang source ng information and entertainment, no? Nakikita natin halimbawa sa mga magazine na ang ganda-ganda ng pagkakalitrato, Doc, no? Ng pagkain. Dito yan ma-order sa ganito daw na restaurant. Nauso din ang television at ang radyo, dinidescribe pa, Doc, no? Kung gaano ka sarap, gaano din ka affordable, o kaya kahit medyo mahal, sulit daw, Doc. Pero ngayon, parang dahil sa advent ng social media, kaliwat kanan ang mga nagva-vlog. Kahit nga hindi vlogger, Doc, yung makakilala mo na kumain sa ganito, pipicturan, makikita mo, saan yan? Di ba? Saan yan? Paano puntahan yan? Napakadali para sa atin na may pakalat yung ganon at nakaka-entice ito sa atin, Doc. Napakadali kasi because of the social media, internet, at saka yung nga, communication through different either Twitter, ganon, Facebook, and other media that is now on hand, available on hand with especially younger generations. Kasi kami, tulad ko, I like to use the social media pero hindi ako ganun kagaling, kasabi, katulad ng mga kabataan ngayon. So, nasa sa atin, Doc, yung pagkocontrol pa din, biro-biroan nga din sa social media ngayon, sa mga kabataan, siguro mga Gen Z, mga millennial, na kung kailan daw yung patulog ka na, bakit nun maglalabasan daw yung mga feed ng ganun na ang sarap ng pagkain na to, o kaya magluluto ka, madali na lang daw ngayon magkaroon ng yung parang masunod ang iyong mga midnight cravings. Mga ganon, Doc, At saka napakadali lang, very access to this information and getting, kasi may mga tinatawag nating mga grab, order mo lang, will deliver it online, deliver it to you into your front door. Door to door. Di ba? Napakadali. At saka I also noticed that although may mga na rin ngayon, may mga tinatawag na specialized diet available that you can order. But then these are not cheap, very expensive. And yan, maganda rin yun. Because I tried it once and maganda naman, nakakatulong. Pero isang beses ko lang na-try, di na naulit. And napapansin mo, nowadays, ang tao is very much aware, although they do not necessarily conform to what we want them to do, like what we want them to eat. Like, for example, we advise eating more of vegetable, dapat nga kalahati ng plate, puro gulay, and fish, kalahati ang sa kalahating plate naman, yan doon yung mga iba't ibang protein and mixture of fats and protein, and less of rice. And also yung mga dessert that fruits dapat bawas-bawasan din, wag din masadong yung matatamis na fruits. Kung ikaw ay diabetic, we certainly don't want them to eat more of that kasi ang kadalasan na encounter namin pag diabetes, talagang tumataas ang kanilang blood sugar, blood glucose. Pangalawa, nag-gain sila ng weight. They are more vulnerable to insulin resistant. Kaya nga ang gamot, kuminsan, dami na binibigay ng mga doktor, pero yet hindi na kontrol ang kanilang blood sugar. And because they don't feel anything, wala silang nararamdaman,
Ang problem noon is long-term, they develop complications. And this include yung topic natin, yung loss of memory. Napaka-common nowadays niyan na Cheska, kasi hindi lang yan na brought about by kinakain natin, kundi yung lifestyle ng mga tao, no, especially younger generation. Number one, kulang sa tulog, no. Alam mo naman, yung mga tao ngayon, they keep working even at the night. Yung gabi, ginagawa nilang araw. Yung araw, ginagawang gabi. Kasi natutulog sila sa araw, gising sila sa gabi. So there is a shift, no? Nagde-develop tuloy sila ng shift in circadian rhythm. So nagde-develop sila ng natawag nating sleep disorders, no? And it is manifested in different kinds of disease, no? And very common among them in loss of memory loss and poor immune system. So nagde-develop sila ng chronic diseases like diabetes, hypertension, and dyslipidemia or high cholesterol level. Sa isang banda, Dok, nabanggit mo kanina yung ngayon may mga available na customized meal preparations o yung mga options. Marami-rami na rin kasi, Dok, ang nagiging conscious na rin, Dok, no, sa kinakain. Yun nga, hindi pa lang ganun ka-convenient, hindi pa lang ganun ka-affordable, Dok, yung mga ganyang options. Pero mayroon ng mga, siguro sa social media, yung mga bumubuo na ng groups or group chat, group pages, na doon sila nag-sharean, Dok, ng kanilang meal preparations, kung sila ay may mga Dok, no, high protein or low carbohydrate. Low carb. Diba, Dok, kung kanilang mga kinakain. May mga, ang gusto naman nila ay intermittent fasting, yung nag-observe sila ng isang meal lang daw a day. Meron naman low fats ang kanilang kinokonsume. So ito, Dok, in a way nakakatuwa na may mga taong ganun plant-based. Yung iba plant-based naman ang ginagawa, Dok, no? Nakakatuwa na bukas pa rin naman ang isip ng mga tao, ng mga Pilipino na ayusin yung pagkain natin, Dok. Yeah, that's the good thing about it, no? Kasi they are aware of this kind of diet or ways of eating, no? And in fact, it helps. Some of them, it helps. Pero in the long term, hindi rin ganun kasi hindi nasusustain. So, kailangan din talaga ang continuous, continuously doing the thing para masustain yung halimbawa success ng iyong dieting or healthy eating. And ang kagandahan nga is they are available, no doubt about it. It can really be of help, especially if you have the resources or the means to avail of them. Ang problema lang, Cheska, hindi lahat can afford to have that have the means to afford that kind of practice. Pero, Dok, mayroong mga pamamaraan o may mga options or choices ng pagkain na sinasabi ng ibang mga, siguro nagre-research din talaga sila na hindi mo kailangan gumastos ng mahal at hindi ito mahirap hanapin. May mga sigurong options nila. Balik lang daw tayo sa kamote. Balik lang daw tayo sa, talbos ng kamote, talbos ng ampalaya. Yung mga ganun, Dok, tokwa, nakakatulong para i-regulate daw yung blood sugar, yung mga ganun, Dok, okra. So, ito naman ay hindi ganun ka-expensive, Dok. Agree, no? Kasi tulad ng sinasabi mo, you are going back to basic. Di ba? Yung basics kinakain ng ating mga ninuno at saka mga kinakain ng ating mga grandparents nung araw, ay mas marami pang nakukonsume nilang mga gulay, prutas at iba't ibang plant-based food. In contrast, ngayon mas iba kasi because of the fast food that is now prevailing in our
na hindi lang sa urban areas kundi pati sa sa mga probinsya, di ba? Mas marami ng fast food ngayon. Mhm. So ang nangyayari hindi natin nababalikan yung practice of basic eating, yung gulay, prutas, at saka mga plant-based food like kamoteng kahoy, at iba pang mga plant-derived food. So, yun ang nagiging problem. Ako sa mga pasyente ko, instead, I tell my patients na instead of eating mga snacks, in snacks, kakain ka ng mga crackers, kakain ka ng mga Chips. burgers or chips, yung mga chichirya, kumain ka lang ng kamoteng kahoy, and mas healthier, at saka less ang ang glycemic index, na tawag namin glycemic index, at saka nakakatulong din katulad yan yung mga pagkain, mga rich in omega-3, for example yung nuts, beans, mga legumes, can be very helpful, especially kung ikaw estudyante, nag-aaral ka. Mapapansin mo mga ibang mga students kasi medyo because of some problems, like for example, masyado silang tendency to be anxious and tendency to be depressed because of different environmental problems, or economic problems. Nagiging poor ang kanilang memory, poor ang kanilang concentration, less ang kanilang not only to inadequate nutrition but to other problems as well na hindi na perhaps hindi natutugunan ng maayos. So I encourage my patient to eat plant-based food, number 1. Number 2, iwas sila sa masyadong mga sugary foods like yung mga pagkain na mataas ang sugar, akala na iba kasi pag sugar healthy. Totoo naman na ang sugar ang kailangan ng ating brain, kasi alam mo the glucose is the major food that we need for our brain, yun ang nagbibigay ng energy ng ating utak or ng ating brain, at saka good source of nutrition. But then if we feed it, mapapansin mo sa aming mga pasyente, pag hindi sila kumakain, nalipasan ng gutom, cheska, nag-hypoglycemia, yan yung nagkakaroon sila ng brain fog, loss to the point of loss of consciousness, nagko-collapse. Kasi walang glucose sa brain, talagang nagkakaroon sila ng hypoglycemic symptoms. So ganun din, pag tayo kumakain at ang ating kinakain hindi tama, it can affect really the nutrition of the brain, and it can affect the our memory and concentration. Mhm. At saka Dok, hindi lang in terms of nutrition na nakukuha natin sa pagkain yung medyo datnan ka ng gutom, mainit ang ulo mo. At saka yung parang nahihilo ka. Di ba, Dok? Right. Karamihan. Kaya no wonder ang daming mga tinatawag natin road rage, road rage, saka yung mga crimes committed in the streets, at saka yung mga nagkakaroon ng mga iba't ibang mga problem, drug problem. Kasi isa yun sa mga factors na nagkakaroon sila ng mental
problem, depression, anxiety, and other mental illness. At saka Dok, yung kapag ikaw ay gutom or nalipasan ng gutom, hindi ka rin makapag-isip ng maayos, parang hindi ka makakonsentrate. So halimbawa, ikaw ay kailangang may tapusin o may deadline sa opisina na hindi ka nakakain kasi nga nagmamadali ka or may exam ka siguro, hindi rin nakapag-function ng maayos ang brain. Yes, Cheska, isa yon sa mga attribute nila as a cause of poor memory or poor brain function, yung stress, no? Stress and anxiety. And what could bring about stress and anxiety? Perhaps kulang din sila sa yung exercise, kulang sa tulog, no? Lack of sleep, at yung yung kulang sa tulog, kulang sa yung mga bisyo like alcohol, excessive alcohol drinking, at smoking. Even smoking can affect your brain health, no? At marami din ng mga pasyente na overweight, no, obese, no, and they develop hypertension or even diabetes, no, or insulin resistance. So magka-dugtong-dugtong yan sila magkakamag-anak, magkakampi. Na kailangan Connected natin talaga. Connected talaga, interconnected sila. Sige, kanina pinag-usapan natin yung nalipasan ka ba ng gutom or nag-intermittent fasting or meron kang tinatry na bagong pamamaraan ng pag-lose weight o mas maging healthier ang iyong lifestyle. Sagutin natin sa ating pagbabalik, kasama natin si Dr. Lemuel Tocayaw. Okay lang ba yung hindi daw nagbe-breakfast? Nagkakape lang daw siya sa umaga at sa lunch na daw siya kumakain. Anong epekto nito sa ating kalusugan at sa ating brain function? Alamin natin, kasama natin si Dr. Lemuel Tocayaw. Katuwang po natin ang Memo Plus Gold. Kung may mga tanong kayo, may hotline number tayong ginagamit, 0917-32-33216. Hanapin din sila sa Facebook, Memo Plus Gold. Babalik tayo po matapos lamang ang ilang paalala dito po sa programang Lunas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ikalawang bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Pinag-uusapan natin ang ating brain function at ano ang role na ginagampanan ng pagkain. Kung kulang tayo sa pagkain or hindi ka nga gutom pero hindi pala tama yung nutrisyon, no, na nakukuha natin sa ating mga kinakain. Kapartner natin sa discussion ang Memo Plus Gold, hatid sa atin ng Dave and Ben Enterprises Corporation. May hotline number po sila 0917-32-33-216. Pwede rin sa Facebook, hanapin niyo po ang Memo Plus Gold. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla at ang ating medical doctor, si Dr. Lemuel Tocayo, isang internist and diabetes specialist. Pinag-uusapan nga kasi natin ang pagkain. Kaya naman yung isang texter natin, Doc, may tanong kanina. From Iloilo pala yung ating texter, si Will Jan. Ang sabi niya, madalas kasi lunch na daw siya kumakain, hindi daw siya nag-aalmusal. Nagkakape naman siya, Doc, in the morning. Well, meron kasi tinatawag na intermittent fasting, ganyan, ano? They skip one meal and they eat after in the next meal. Katulad yan, perhaps they skip breakfast and even dinner hanggang kaya nila. Then they eat at lunch only, no? And perhaps light lang ang dinner. Okay naman din yun, ano? Kasi there are evidence to prove that nagkakaroon sila, it can help in promoting weight loss, no? Kasi nagkakaroon sila ika nga nagagamit lahat ng sources of glucose, even the fats and protein are being utilized, no? Kasi ganito yun pag initially ang ginagamit ng ating katawan for energy is glucose coming from directly from carbohydrate. So yung fats and proteins na-store lang yan. Once na-consume or naubos na yung glucose, carbohydrate sources of glucose, gagamitin ngayon yung fat and protein. So, ganun nangyayari pag nag-skip ka ng meal. So, of course, malilipasan ka ng gutom. But then, meron tayong built-in nandyan yung ating fats and proteins that can be converted to glucose. So, nag-increase ang ating utilization of fat and protein. So, yan ang ginagamit ng energy. So, pag nag-skip ka ng meals at that point, no, coffee lang ang inumin mo, pero at noon time, kakain ka, pwede rin yun. Kailang, there are people who have perhaps masadong mahina ang kanilang counter-regulatory mechanism, especially among diabetics, poor regulation, pag lipasan ng gutom yan, nag-hypoglycemia talaga. Lalo na yung mga umiinom na ng gamot, nag-inject ng insulin. So, kailangan na iwasan yung malipasan ng gutom. Kasi, definitely, you will go into hypoglycemia or low blood sugar in the cell, especially the brain cell. So, mas maganda talaga. Kumain ka lang ng siguro sapat lang, konti lang, enough just to para hindi ka magkaroon ng hypoglycemia. Si Gina ng Santa Mesa, Manila, Doc, nagtatanong kasi nga sa panahon daw ngayon, wala nang time magluto-luto. Processed food ang available, Doc. May mga junk food pa, may soft drinks lagi nakasama. Nakakahina ba yan ng brain natin?
In the long term, pag ganyan ang eating pattern mo, siyempre andyan yung possibility na mag-gain ka ng weight at saka tumaas ang iyong cholesterol, blood sugar, tumaas ang iyong itong blood pressure. So it becomes unhealthy and it can cause those chronic problems will come into the picture and it will cause you health problems, no? And you can develop complication later on if this becomes a practice that for a long period of time or these chronic diseases will come into the picture. So kailangan na mas maganda, ina-advise nga natin is to eat healthy, no? We advise them to eat more of vegetables and fish and less intake of those unhealthy food like processed food, too much intake of soft drinks, especially mga colas, kasi matamis yan, mataas ang sugar niyan, na nakaka-cause ng unhealthy nutrition. This unhealthy nutrition can affect the brain. And the function of the brain will be affected. Kaya no wonder may mga ganyan kahit na bata pa, although we attribute this to aging, mga bata na mayroong ganyang problem like brain poor memory, no, poor concentration, may na ang low performance sa school is because of the unhealthy eating. So kailangan iwasan yung mga ganyang klaseng practice. Kakain ka dapat ng healthy food. Mayroon daw siyang hypertension, may diabetes din siya, kaya marami daw ang bawal na pagkain. Yan ba ang may kinalaman o yan ba yung dahilan kung bakit humihina din yung kanyang memorya? Tanong ng texter natin from Coronadal City, Doc. Agree. Yan ang mga causes pag nagkakaroon ng hypertension. Humihina kasi din ang circulation. Remember, pag mataas ang presyon mo, the blood becomes thick, no? Lumalapot ang dugo, kumikipot ang ugat at habang tumataas ang presyon, naapektuhan yung circulation, no? Especially circulation sa brain at saka sa heart and even the kidney, no? Nagiging vicious cycle. Pag naapektuhan yung kidney, apektado ang puso. Pag naapektuhan ang puso, yan ang magiging effect din, negative, ang masama din ang epekto sa brain kasi ang bottom line niyan is the circulation is being affected. There will be poor circulation and that can cause problem sa delivery of nutrients, especially the brain. Yung isa dito, Doc, sabi niya, ano daw ang best fruit or vegetable na kainin para sa memorya? Nakakatulong daw ba talaga ang fruits and vegetables para sa ating brain function? Tanong ni Jonas ng Urdaneta City. Yes, malaking tulong ang fruits and vegetables, no? Especially yung mga vegetables and fruits that are rich in antioxidants, no? Like the berries, strawberry, blueberry, and yung mga vegetables like mga legumes, yung broccoli, kale, spinach, ganon. Mataas ang antioxidants, Jessica. Ganon din yung pagkain ng mga salmon, fish, tawag nating omega-3, or omega fatty acids, no? Omega-3. Mataas ang din yan, maganda rin yan sa ating utak, no? Because the brain cells is being helped with a lot of omega-3 intake, no? Lumalakas ang ating brain function. At saka nakakapagtaas din ng ating good cholesterol, no? And triglyceride. Ayun, gano'n ang maganda, no? At saka kagandahan nowadays, meron tayong mga tinatawag nating herbal extract, no? Itong Bacopa monnieri, no? Na rich and standardized extracts of Bacopa. It has really a good effect on our memory because
Number one, it enhances short and long-term memory and improve concentration and learning. Napakabuti sa mga kabataan na nag-aaral. Ganon din sa mga nagre-review or nag-aaral sa board exam, nagpe-prepare sa examinations, final exams. Nakakatulong ng malaki. Not only that, it reduces anxiety and stress. Kasi may herbal extract na Monnieri na yan has been used to as is rich also in antioxidants. Sa mga reels or short videos na nakikita natin or mga vlog na nakikita natin, Dok, may mga tao na gumagawa na yung mahaba ang fasting, Dok, na ang epekto daw sa kanila, nakiklear yung kanilang panunaw, nakiklear din daw yung kanilang mind. May basis ba ito, Dok? Pag ang fasting is done in a proper way, no? Kaya nga itong intermittent fasting is not really bad. It's not unhealthy. Kasi nga mayroong ang epekto nga niyan is na nakikleanse ang ating body of toxins, no, by improving our elimination. Kasi kung hindi hinto ka ng pagkain and let our body do the cleansing, no, by not eating, by allowing the body to the stomach, digestive to rest, no, ipahinga, and without compromising our blood sugar, no, na sumobrang baba, walang problema doon, no problem that we encounter. In fact, it can promote weight loss, at maraming mga nagkiklaim na they feel much better after doing intermittent fasting. In fact, marami nang ginagawang mga pag-aaral dyan. Pero I myself have not seen the results of this study. Pero may scientific explanation sila dyan na right now they're being still continuing their research. Pero Dok, yung mga may comorbidities or yung pre-existing conditions katulad ng hypertensive sila o tumataas talaga yung kanilang blood sugar, allowed ba sila na mag-undergo ng mga fasting or cleansing na ganyan, Dok? Testo pwede rin, pwede, basta under the medical supervision. Kasi, halimbawa, nag-undergo sila ng intermittent fasting, tapos nag-develop sila ng hypoglycemia. At least, if you're under medical supervision, aware ang iyong doctor who is in charge of you, no, your health, mabigyan kagad ng mabigay kagad ng adjustment, some kind of adjustment to your eating, no, or mabigyan kagad ng immediate alleviation of your problem. Now, pag gano'n din, kahit na pag high blood, pwede kasing during fasting na stress ka, pwede kasing tumaas din ang pressure mo. Blood pressure is brought about by stress. So, if you develop stress during fasting, pwedeng can be a double-edged sword, no? Pwedeng maapektuhan ang iyong health, no? But it doesn't mean that fasting is bad. In fact, di ba, sa mga Ramadan, itong ating mga Muslim brothers and sisters, nagpa-fast yan. Yet they are healthy. They don't develop much problem. Maganda rin daw sa diet natin yung iniiwasan kasi natin, Dok, yung fatty or yung fats. Pero hindi lahat pala ng fats ay bad. Correct. Yes, that's what I'm telling a while back, na good fats come from omega-3, no? Tulad ng tuna, salmon, mackerel. Mataas ang omega-3 niyan eh. And avocados, no? Avocado, they are rich in omega-3. As well as itong mga oil, no, that are monounsaturated fatty acid, can be like olive oil, no, pwede rin yan. They are healthy fats. Healthy fats protect the blood vessel or artery from atherosclerosis.
Bukod sa pagkain, Dok, consideration din ba yung, kumbaga parang ine-exercise mo yung isip mo? Kasi may nag-message dito, ang tanong niya, makakatulong ba yung mga mind games kung napapansin ko na parang nagde-deteriorate yung kanyang brain and memory function? Yes, nakatulong yung mga mind games, no? And pag mag-aaral mga bagong new learning, new kind of halimbawa system or through reading, through practice, no? Iba naglalaro ng crossword puzzle, mga ganon, solving problems. Nakakatulong yon. It can sharpen your brain. No, yan ang ina-advise nila sa mga merong mga elderly na meron ng mga signs of brain fog, nagbe-beginning dementia. Para ma-slow down or rather rapid progression to dementia. Nakakatulong ng malaki yan, Cheska. Importante rin ba, Doc, na nagko-consult sa medical doctor in terms of ano yung mga dapat kainin? Syempre, yung iba, mag-iisip, magda-dietitian pa ba ako? Magko-consult pa ba ako sa nutritionist? Or pwede ba na DIY, do it yourself, yung kanilang pamimili ng pagkain para matulungan yung kanilang enhancement ng brain function, Doc? Alam mo, Cheska, nowadays, meron na tayong mga tinatawag na AI na madali nang mag-research. Punta ka lang sa and you can already get a lot of information on the proper diet for your medical condition. Although in practice, it's better to have a dietitian or nutritionist to give you a better formulation of food, healthy food that you need to eat for your medical condition. Kasi ngayon, merong pagkain para sa mga diabetic, sa mga obese, sa mga payat na diabetic, meron ding iba-iba yan. Hindi pare-pareho kakainin yan. Although, basically lang naman is to measure your amount of carbohydrates that you have to take, amount of protein and fats. Inaano lang naman yan, kino-compute. Pero for certain medical problem, like for example, yung mga cancer, meron silang certain diet din that you have to follow. Yung mga yung mga may mga kidney disease, may mga diet din yan that you have to follow, different from those diabetic. And kasi pag kidney disease, iba naman ang pathophysiology niyan, so nagbabari talaga. Kasi kadalasan sa mga may CKD, chronic kidney disease, although they are brought about by common causes, diabetes and hypertension. In a patient already with stage 5 or those with terminal kidney disease, diet really played a lot of importance in helping the patient live longer, kasi pag hindi, they can die anytime, because of abnormalities in their potassium, phosphorus, na masadong nagkakaroon ng imbalance as well as hydration. Mm-hmm. Pero Doc, binanggit na ni Doc Lem ito kanina, yung pag-take ng mga supplements. May nag-text sa atin from Pasig City, si Steven. Ang tanong niya ay, ano ang magandang vitamins or pwede bang mag-supplements? Makakatulong pa ba yan sa memorya kahit medyo may edad na, Doc? Napakalaki tulong ng mga supplements sa ating brain, especially memory. Number 1, yung aking ang favorite dito, yung Bacopa Monnieri, or available niyan sa mga drugstores, Shopee and Lazada, yung Memo Plus Gold. Ito a herbal supplement developed through Ayurvedic Ayurvedic system of medicine for thousands of years ng Ayurvedic. And isa yan sa mga ang dosage nito is if you are elderly, medyo may symptoms na senility, pwede mong inumin ng twice a day, 1 capsule 2 times a day, especially for the first 3 months,
then you can maintain at 1 capsule a day or even maintain at twice a day. Ngayon, pag mga younger patients, especially those mga students, no, nag-aaral sa board exam, yung mga nagre-review sa kanilang final exam, don't take it 1 day or 2 days or 1 week before. Take it mga 2 weeks before the exam, and or even 3 months before the exam. 1 capsule twice a day para ma-enhance ang iyong memory, no? Enhance the concentration, long and short-term memory, and more improve concentration and learning. Ito naman binabanggit natin, Doc, na nasa food supplement na Memo Plus Gold. Ito ay available nationwide sa mga legitimate drugstores. Actually, kung may mga tanong pa kayo at karagdagang detalye na gustong alamin mula po sa kanilang product o food supplement, anytime pwede po kayo mag-message sa hotline number na binibigay po namin, 0917-3233-216. Pwede rin po silang hanapin sa Facebook, Memo Plus Gold. Pwede nyo rin pong search yung kanilang website na Memo Plus Gold, at pwede rin po kayong mag-visit sa kanilang mga online shopping stores or apps sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok. Available po ito online. Pero Doc, ang ganito hindi na kailangan ng reseta. Tama po? Hindi na kailangan, Jessica, kasi wala man tong major or minor side effect man lang na mararamdaman ng pasyente. So it's safe to be combined with other with their maintenance medicine for hypertension, diabetes, except for those who are taking strong anti blood thinner, no? Like yung umiinom na ng mga malalakas na pampalabnaw, no? Like warfarin or Coumadin. Medyo caution lang kasi may pwede kasing magkaroon ng sobrang labnaw ng dugo at pwede ka mag-bleed. Pero bihira yung ganyang klaseng nagkakaroon ng combination. Ngayon, Jessica, pwede sila magdagdag ng mga vitamin B12, ano? Vitamin D3, omega-3, at saka magnesium as a food supplement. But on top of your Bako Pamuniera or Memo Plus Gold. Ayun, kaya importante talaga na tayo ay guided ng ating mga medical doctors kung kahit magte-take ka ng vitamins or supplements, kasi baka may iba kayong gamot na tinitake at baka magkaroon ng interaction or masabi ng doktor na hindi, okay lang yan at walang magiging bad or side effect yan. Dok, sa mga gustong personal na puntahan ka for consultation, ano po ang inyong schedule? Ang clinic ko po sa De Los Santos Medical Center from 10 to 1 o'clock is Monday to Saturday. Ang aking cellphone number sa clinic is 8893-5762 local 8518. Ang aking cellphone is 0956-064-2056. So once again, nakasama po natin si Dr. Lemuel Tocayaw, isang internal medicine specialist o internist, at nakasama po natin ngayong gabi ang Memo Plus Gold. So Doc, once again, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Jessica. Salamat sa ating mga nakikinig at God bless po sa inyong lahat. Ayun, God bless at maraming salamat sa mga tumutok sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nawa marami po kayong natutunan at na-remind ano ba yung mga pagkain na dapat nating kainin, mga pagkain na dapat nating iwasan din para hindi naman mag-deteriorate ng mabilis yung ating memory and concentration. Nakasama po natin ang Memo Plus Gold sa episode natin ngayong gabi. Nakasama nyo rin Cheska San Diego Bobadilla dito po sa programang Lunas. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.